medyo medyo sandali lang. Update, tingnan natin. 702, no? 702,000 subscribers na lang. Hindi, mataas pa din yan. Madami pa ho din yan, mga kababayan. Hindi pa nga natin naaabot yung 700 no? 702,000 pa din, no? Yung subscriber ni Christian Esguerra. Pero nanggaling ho iyan, mga kababayan, doon sa 715. So sa madaling salita po, in 2 days, mga boss Chief Amo Sir, 13,000 ang nabawas o nakaltas doon sa kanyang subscribers, mga kababayan. From 715, bumaba ng 702. Paano ba naman kasi ito? Si Shiro Kansaki. Di ba? Sinusulong na wag na daw magsuporta. Ako hindi ko ho isusulong. Hindi kayo makakarinig sa akin, mga kababayan, ng ng i-unsubscribe nyo. Kayo ang bahala kung gusto nyo i-unsubscribe or i-subscribe. Sa akin po, titingnan lang po natin kung ano yung maikukomento natin dito at pakikinggan natin. Alam naman natin, si Kristan po, yan, sikat yan, di ba? Napasok din yan ng biyahe ni Kuya. Sabi ni Ma'am Neng Gigi, on time ako, Mark, ha? Ikaw ba on time mo ako? No? Sabi ni PMA, si Reza Force, magtabla na kayo sa 600,000. Mukhang malabo po. No? Mukhang malabo ho, mga kababayan. Game, gusto ko kasing marinig, at marinig din ho ninyo yung opinion ng mga kaibigan ni Christian Esguerra. Hindi lang po yung puro tayo na pro BBM na sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos, administration yung sinusuportahan. Gusto din po natin, mga kababayan, marinig yung side ng mga kaibigan at yung mga nasa side niya po. Ano po, kagaya niyang si Jordan G, nasa side yan ni Christian Esguerra. Di ho ba? O game. Ating vlogger at journalist na si Christian Esguerra. At pag-uusapan natin kung ano ba yung kontrobersya na hinaharap niya ngayon dahil sa mga nasabi niya at yung galit ng mga BBM vloggers sa kanya. Ngayon marami na... hindi ako galit. Ano po, hindi ako galit. Siguro yun, yun talaga siya No, pero siya mulat sa pool pa lang ho, mga kababayan. Alam ko na talagang hindi siya maka-Bongbong Marcos mga bossing Chief Amo Sir. Kaya po, lagi kung mapapansin nyo po, no, hindi ako rektang nagbablog noon pong manggagaling lang sa akin at kung ano ang komentaryo ko. Galing po doon sa mga kaila Atty. Claire Castro, galing doon kaila Takeru Miyamoto, at ito naman po, doon siyempre, na nasa kaalyado, nakakamping. Kahit hindi sabihin ni Kristan na siya ay dilawan, kakamping, ni Christian Esguerra, ramdam at basa naman po natin iyon, mga kababayan. Si Ma'am Aba, nandiyan na, game. At ang mga viewers natin na nakaabang dito at nakita ko yung comment section, medyo mainit na yung usapan sa comment section lang at may dalawang sides tayo dito sa kwentong to na kailangan natin pag-usapan. And by the way lang, ang hiningi ko lang sa ating mga viewers. Sabi ni George Tapia, kaso hirap ipagtanggol ang walang evidence, tapos facts first, tapos opinion niya lang din pala ang gagamitin. Viewers natin na nagko-comment, walang bastusan, pwede tayo mag-usap ng maayos at magsabi lang ng ating mga punto, pero wag din tayo magpa-flood ng chat box. Maraming gustong magsalita at I-forward na natin, bumabati pa siya dyan, i-forward na. Kung gusto nyo mapanood po, lagi ko naman sinasabi, kahit saan naman, kung gusto nyo po, mga kababayan, mapanood ng kabuuan itong vlog na ito, puntahan nyo lang po yung channel ni Kristan, mga boss Chief Amo Sir. Sabi ni Mike Villanueva, pansinin nyo, bagsak ang ratings ni BBM kahit nga ang sentiment ng majority sa taong bayan. Si BBM, it's either tanga o kasabwat sa nakawan. Sa majority, wala akong masyadong naririnig doon, pero kay Christian Esguerra, meron. Ano po? Yun, yung mismong it's either tanga or kasabwat ang presidente. Yan, game. Tuloy natin si Kristan. Na talagang galit na galit sa nasabi ni Christian Esguerra. So ngayon, pag-uusapan natin kung
First pag-usapan natin. Si Vlogger Armand, bumaba ang subscriber niya. Sinong Armand? Armand, Boss Mark, moderator niyo po ako. Mode po ako nila Chris Ulo, Mike Cervera, Ballpoint Man, no? Skeptron Actro. Sabi ni Forever Bet Jesus, napanood ko yan kagabi, Boss Mark. O, game. Kasi namin tayo pag-uusapan ngayon is mali ba siya sa sinabi niya? Okay, yan ang una natin pag-usapan. Address na natin yan ngayon kung mali ba siya. Pero before I say, Ito. Ito ho, mga kababayan, ay ang opinion po, syempre, ng isang kaibigan at alam naman natin nakakamping na si Kristan. Mali ba yung kanyang sinabi? Pakinggan ho natin. before I give you my thoughts on this, by the way, ang nangyari dito, sobrang grabe yung galit na nakuha ni Christian sa mga supporters ni BBM na nakita natin lahat mismo yung kanyang Sandali, sabi ni Shiro Kansaki, Bloodcaster Armand din. Bumaba ang subscriber niya. Bakit? Di ba ano yun? Si Bad din, tinitira niya, vlogger ng PBBM. Oh, okay. Ako hindi ako vlogger. Hindi din ako journalist. No, kolokoy lang po ako sa social media. Yun lang ako. No, wala akong kahit vlogger o kung kolokoy lang ako. Importante si YouTube nakikipag-connect sa akin tuwing 21 ng ng buwan. Kahit tawag niyo sa akin. Hindi vlogger, hindi journalist. Okay lang yan. Hindi ko din pinangarap maging journalist. Ano po, mga kababayan? O, game. YouTube channel ay bumagsak ng subscribers from 715,000 nung isang araw lang 715,000 na ngayon po ay 702,000 po. Sabi ni Earl Puller SM, kakamping po ako, Sir Mark. Na-disappoint din ako kay Sir Christian Esguerra. Kahit kakamping ako, nag-unsub talaga ako. Maling-mali po siya. Nakasubscribe ako sa lahat ng PBBM supporter. Salamat po. Ngayon, nasa 704,000 subscribers na lang. Nawalan siya ng over 11,000 subscribers in Ngayon, ang updated is 13,000 na yung nawawala o yung unsubscribe. less than 2 days? Grabe! Ang lala nung pagwala ng mga subscribers niya, nagulat talaga ako doon. At malaking drop yan So, naiintindihan ko kung bakit may mga na-offend dito Kahit na nga yung mga regular na mga viewers siguro ni Christian ay na-offend din dito. Ngayon, ayan yung sinasabi ko sa inyo, pati yung mga kakamping, di ba? Meron. Ayan, kagaya lang mga Boss G Pamo, sir. Kakabasa lang po natin ng komento ng isang kakamping. Ano sabi niya? Miski ako, na-offend ako doon sa sinabi. Kasi mga kababayan, madami pa din po yung mga kakamping na naiintindihan yung pagtatrabaho ni Pangulong Bongbong Marcos. Tapos doon sa binigay niyang dadalawang pagpipilian mo lang. It's either tanga ka or kasabwat ka. Mga Boss G Pamo, sir, wala man lang para bumalanse lang, wala akong pinapanigan sa both side na yun Wala akong pinapaniwalaan. Either tanga si Pangulong Bongbong Marcos, syempre mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, lalo na yung mga may for later release. Wag mo munang i-release yan. Kailangan kompletohin muna nila yung mga dokumento at mga papeles, etc. niya mga yan bago i-release yan. Siyempre mga kababayan, pag pinasa din niya mga insertion na yan, mabubulaklak na mga masasalita o mga salita ang sasabihin niya. Maganda to para sa mamamayang Pilipino, para ito doon sa mga kababayan natin na nakatira doon, magko-connect ito sa dalawang isla, etc. Ngayon, siyempre mga kababayan, nakumpleto yung mga dokumento at pagpapatunay na maganda para sa Pilipino. Naibigay yung pondo, naibigay yung budget. Hindi ginawa ng maayos yung dapat gawin. Iyon po ba ay kasalanan ng presidente? Tanga po ba ang presidente na maituturing kung ganun mga kababayan? Dumako tayo doon sa pangalawa na option. Yung pangalawang option naman po, mga Boss G Pamo, sir, ano sabi niya? Kasabwat. Hindi din ako naniniwala doon. At tingin ko po, madami ding mga kakamping kang hindi naniniwala na kasabwat ang ating presidente po. Siya ang nagsimula niyan, mga kababayan, at talagang puspusan ang kagustuhan ng ating presidente na
maubos ang korupsyon sa Pilipinas. Siya nga po ang naglantad ng mga 15 na malalaking kontraktor. Di po ba? Oh, tapos yung mga nakukulong po, mga kababayan. Kaya sabi ko, walang patutunguhan no? Walang pupuntahan yung mga sumusuporta kay Bongbong Marcos. Parehas negatibo yung ibinigay. Wala ka nang ibang lulusutan. Wala man lang pampatablaman lang. Di po ba? Sabi ni Bibeng, ngayon 702K na lang. Sabi ni Christian, Paul Ripalda, si Vlad Armand din, tinitira ng mga PBBM vlogger. Hindi ko pa napapanood yung vlog niya kung ano man iyon. Tuloy ko to. Sige, umpisa na natin to. Ang tanong ko sa lahat ng mga viewers na pakinggan natin to ay mali ba yung sinabi ni Christian Esguerra ng kanyang nasa isip, nasa damdamin? Bilang isang journalist, bilang isang vlogger, na nasabi nga niya na either one of the two lang yan, sabi niya, di ba? Either tanga si PBBM or kasabot siya dito. And nung narinig ko to, nakikita ko talaga na talagang na-frustrate, yung alam mo, sobrang frustrated siya sa sitwasyon. Kaya niya to nasabi. At, it was, Hindi, ang sa akin lang naman, no? Ako, dito sa vlog ko, mga kababayan, halos 5 taon na din tayo magkakasama. 5 taon, no? Nagsimula ako 2021 na mag-vlog sa politika, mga Boss Chief Amo, sir. Ngayon, 2026. Ano po? Iniisip ko lahat ng sasabihin ko, mga bossing. Tsaka yung bago ko magbitaw ng salita, bago ko sabihin yung isang salita at ibintang doon sa tao, mga kababayan, sinisigurado ko na merong ebidensya at sinisigurado ko na merong isang nakapagsabing tao patungkol doon mga Boss Chief Amo, sir. Lalo na tayo po ang mga ibinablog natin, mga politiko, yung mga kilala, matataas na mga opisyal po, mga kababayan. Sinisigurado ko na kapag ka sinabihan kong tanga itong tao na ito, it's either may pinanggalingan, no, na nagsabing tanga sa kanya, or meron akong pagpapaliwanag, kaya tanga ang tawag ko dyan kasi ganito, ganyan Biruin mo ba naman, sabihin doon sa mainstream media, doon sa Net25 na congressman siya, tumanggap siya ng 75 million. O ayun, nasa kote, nakakulong ho, mga kababayan. Yun, may ganun ho, mga kababayan, mga Boss Chief Amo, sir. Di ba? Pag sinabi kong, kasi kasabwat dyan, si Roque, kasabwat dyan, doon sa mga pogo-pogo na iyon. Pag sinabi kong ganon, Mark, bakit mo nasabing kasabwat si Roque doon sa mga pogo-pogo na iyon? Tingnan nyo, ano ang sabi ng PAOK? Ang sabi ng PAOK, mga kababayan, ilang beses nilang nakita yung mga dokumento o ebidensya, mga bank records ni Harry Roque at saka nung sino ba yun? Basta si Supernatural. Ilang beses magpabalik-balik, magpalabas-labas yung sasakyan na Fortuner doon sa loob ng Pogo. Nahuli yung isang Chinese doon sa sa bahay ni Harry Roque, doon sa Benguet. May ganun ho, mga kababayan. Pero hanggang ngayon po, ilang araw na din, siguro 2 araw na ho, mga Boss Chief Amo, sir, wala tayong naririnig na patuna na yung tipo bang pagpapaliwanag, bakit mo sinabing tanga? Bakit mo sinabing kasabwat? Di po ba? Ganon, mga Boss Chief Amo, sir. Hindi ko alam kung meron talaga siyang paliwanag doon o wala. O talagang yun lang talaga ang nasa utak niya dahil sabi nyo nga, matagal nang ayaw kay Bongbong Marcos. Hindi ko naman napapanood yung mga parte na iyon. The justification, it was done in a question, as a question. Pero sinasabi nga niya, it's one or the other. Hindi daw yan lalabas dun sa dalawang choice na yun. Yun ang kinagagalit po ng mga loyalista, ng mga vlogger na sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Ultimo po yung ibang mga kakamping, mga kababayan. Di ba? Sabi ni Ma'am Trexie Villa, magandang araw sa inyo, 198 ang kanyang like. Sabi ni MacSafe, bakit kasi siya binitawan, asan ba? Ang bilis. Bakit kasi nagbitaw ng ganung salita? Wala naman pala siyang ebidensya, tapos sa channel niya nakalagay
Facts first daw po. O yan. Mm. either tanga daw or kaya kasabot siya doon. Ngayon, sa mga may hindi alam, nabanggit ko kanina nung nag-start tayo ng show na si Christian, matapang talaga magsalita to. At by the way, ilang beses niya ginamit yung word na tanga. Maraming beses ko na narinig sinabi niya yung word na tanga. Sa mga tawag niya, sa mga ibang maraming politiko, tinawag niya yung tanga. Tinawag din niya yung mga supporters ni Duterte na ayaw maniwala sa katotohanan. Hindi, tanga naman yung mga putang. Engot naman yan eh. Bukod sa mga tanga, yung mga DDS na yan. Mga utu-utu pa yung mga DDS na yan. Oh. Na nabubudol, na tanga. And, guess mo sino pa tinawag niyang tanga? Tinawag din niya yung sarili niyang tanga. Mind you, I'm sure it was self-deprecating na parang medyo may konting humor doon. Pero sinabi niya sarili, ako din, tanga din naman ako paminsan-minsan sinasabi niya eh. So, hindi yun yung isang beses na ginamit niya yung word ng tanga. Pero dito kasi iba, talagang may magagalit at may magagalit po. Given na DDS siya, no? Tapos kumbaga yung choices niya, yung option na ibinigay niya, parehas negatibo eh. Kaya nagpanting yung tenga po ng mga loyalista eh. At ang pinagkaiba lang kasi, yung mga tinawag niyang tanga, Andali, sabi ni Ma'am Aba, minsan lang mag-comment to, kailangan basahin natin ito. Kristan, pinapalabnaw pa eh. Wala na nga, away-away na lang tayo. Sabi ni Leo, ang nagdadala lang naman sa programa ni Christian ay ang mga guest or yung mga ini-interview niya sa live niya, sabi niya. Hindi, yan din yung mga nabanggit ng ibang mga vlogger kagaya nila Takeru Miyamoto no? Na subukan niya na mag-live siya ng ganito, yung kami lang ang nagsasalita o yung siya lang yung magsasalita. Tingnan daw kung makahakot. Ako, mga kababayan, kapag ganyan, minsan makikita ko, uy, putik na yan. Si Ombudsman Boying Remulla, yung guest. Alam naman natin, mga bigatin, malalaking tao, yung mga doon gineges po o nageges mga kababayan.